Kasi bakit? Alam ko pag mga OFWs, kaya alis yan. Dahil mahal nila ang mga pamilya nila. Tama? At mahal nila ang kapwa nila pagdating sa labas ng bansa. Kaya pagdating sa labas ng bansa, ang daming kapwa. Kaya, pagbalik ng Pilipinas, wala nang asawa. Iba na ang mahal. Yung kakapwa niya, OFW sa labas ng bansa. Okay! Ako ang speaker, pero yung Mrs. Trabaho sa ng Anita OFW for welfare assistance just in case of emergency. Mrs. Sam, bakit kayo nandito? Nandito kami dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. Ang iba, nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman pagkatapos ng ilang patalastas. Ha? May inaantok? Pagdating sa part ko, wala talagang inaantok. Lahat na walang inaantok. Gutuman, pero busog. No? Bakit? Paglabas dito, bakit busog? Kaya nagtaka si Mrs., si Mr., nung tinanong pagdating ng bahay, mahal, kamusta ka na? Hindi pa na sumasagot, ngumingiti pa rin. Ngiti na ng ngiti, hindi naman sumasagot. Yun pala, hindi alam ng asawa na si Mr. o si Mrs. Nalipasan na pala ng gutom. No? Grabe sa pilos. Gutuman kayo, pero malaking bagay, may matutunan kayo. Ano, busog na busog. Puro antok, wala natutunan, di ba? So sana, lahat ay may natutunan, ha? Okay? Kaya ako nandito, just in case of emergency. Ako yung magtatanong na. Sino mga first timers? Taas yung mga kamay. Thank you. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Thank you. Yung hindi tumataas ang mga kamay, ano po kayo? Sabi na isa dyan, katabi niya, ano ka ba? Sabi niya, illegal recruiter. Okay! Concentrate ha. Yung mga ka-text dyan, maniwala kayo sa akin. Hindi ka makapagpatuloy sa pag-text mo kasi madidistract ka talaga. Bakit? Kitang-kita ko eh. Gumagana ang kamera ko eh, no? Kitang-kita ko, maniwala ka sa akin. Okay, concentrate ha. O sa mga hindi natutukan ng kamera, lumapit lang kayo dyan, sabi niyo, hi. Mga OFWs, iba, nahilig na, shuwe. Tama ma'am? Ikaw, shuwe ka rin naman. Yung girlfriend ko dati, parang ikaw lang. Grabe pag lumampa yun. Kumakanta yun eh. Eh ako naman, kumakanta din. Ay po ma'am, mamarunong kumanta. Anong trabaho mo sa labas naman sa mga? Entertainer. Ano po? Ang galing. Yan, magpatira sa iyo. Okay! Wow, ang dami no? Ex-abroad, first-timers, ex-abroad. Magtatanong na, isigaw niyo yung totoong buhay OFW. Pagdating sa labas ng bansa, hindi lang yung nangyari sa iyo, pati yung nangyari sa iba. Ex-abroad, magtanong lang, masarap ba buhay OFW o hindi? Sagot. Ha? Oo. Masarap lang ang hindi. Isa lang ang sagot ni doon. Masarap buhay OFW hindi? First timers. Narinig nyo? Hindi. Sabi ng mga first timer, tahimik lang. Ha? Ang hirap talaga, no? Hindi. Masarap. Bakit hindi? Sinong bago ng 20 years sa labas na sa 20 years? 15 years. 10 years. 10 years, ma'am. Naranasan mo na bang buhay na hindi masarap? Sobrang sakit. Sobrang hirap. Tama, ma'am. Ma'am, naranasan mo na ba? Mix. Tinatanong ko, hindi mix. Halo-halo. No? Mix, halo-halo. Timpla. Okay. Ma'am, ikaw ma'am, naranasan ang buhay na hindi masarap? Sobrang sakit. Sobrang hirap. Naranasan mo, ma'am. Tanong lang. Hindi ko magtanong mabuti kasi mo kung masagot eh. Ma'am, naranasan mo na sobrang hirap, sobrang sakit na buhay, hindi ba? Hindi ba? Ma'am,
Ang tanong ko, sagot ka mama, gusto mo maranasan? Maranasan mo yan, ma'am, pag-alis mo. Bakit? Unang alis, first time ma'am, pag-alis mo pa lang ngayon, inatid ka ng pamilya mo, siyempre, pasakay ka ng plane, gusto mo mang iumaga, gusto mo lang silang balikan, siyempre, oras ng flight na, hindi mo na sila mabalikan. Kasi pag balikan mo, maiwan ka. Tama? Babay-babay na lang. Tapos, nung nakasakay ka ng plane, lumipad na, sila babay pa rin ng babay, ikaw naman ganun pa rin naman. Nung pumasok na sa ulap, hindi mo na sila makita, hindi ka na nila makita. Tama? Nung dumating ka sa labas ng bansa, sila na iwan ng Pilipinas, kinabukasan, umpisa ka na ng trabaho, doon mo na maramdaman ang sobrang hirap minsan, sobrang sakit pag naalaala mo sila. Kasi bakit trabaho ka ng trabaho, lalo na kung nakaramdam ka ng pagod, gutom. Tama? Naisip mo, tawagan mo sila, hingi ka ng pagkain, hindi ka makapagbigay ng pagkain, hindi wala akong magbigay siya ng pagkain, dahil wala naman talaga sila. Tama, ma'am? Pero, nung tinawagan mo, no, ilang araw, tinawagan mo, nakita mo sa video call kayo, nakita ka nila, nakita ko rin sila. Pero, nung mawala ang signal, nawala sila, nawala ka rin. Tama ba? O, masarap ang pakiramdam? Hindi rin. Tama? Pero, nung nagtatrabaho ka na, tuloy-tuloy ng trabaho, sumasahod ka na, malapit na ang araw ng pagtanggap mo ng sahod. At dumating na nga, nagpadala ka ng pera mo sa pamilya, nakatulong ka na. Masarap ang pakiramdam, hindi? Masarap. Yan ang ibig kong sabihin mo. Kaya pag tinanong ka, sumagot ka lang. Nandiretso ka. Yan ang ibig kong sabihin. Masarap. Tama? Sus, nako. First time nyo na ba ako nakita dito? Sa mga ex-abroad man, first time mo lang ako makita sa Pidos. May Pidos ka noon, ex-abroad ka. Oo. Saan ka nag-Pidos dati? 2013. Sa pinag-Pidosan mo, nakita mo ako doon, hindi? Hindi. Tama, kasi wala ako doon. Wala ako doon, kaya hindi pa ako nakikita. Kaya ako nandito ngayon, kaya ako nakita mo ngayon. Tama? Ayan. May inaantok ba? Wala? Wala. Pagdating sa part ko, lalo na, pag wala na sila dito, mga OFWs, laging bumabati sa akin, Mr. Sam, totoong sinasabi mo na pag napagod kami at nalungkot kami dito, pag binuksan namin ang YouTube channel mo, talagang buhay at gising na gising kami dito sa labas ng bansa, nawawala pong problema namin. Ayos ba? Gusto mo malaman ang YouTube channel ko? Gusto mo malaman? Kaagapay SCTV. Kaagapay, kung may data kayo, search nyo. Baka totoo yung sinasabi ko. Kaagapay, tapos space SCTV. Sus nako, makipag-ano kayo sa akin, makipag-engage kayo sa akin, sa mga YouTuber dyan. Malaking bagay yan. Bakit? Yan, nakita nyo? Yun ako sombrero kulay itim, parang cowboy. Nakasalaming kulay itim, no? Walang iba. Kung hindi, ako po yan. Nakita nyo na yun? Nakita nyo na? Okay. Pag nakita ninyo, wala kayong ibang gagawin. I-subscribe nyo. Bakit? Yes, sir! Yan! Kasi pinakita sa akin, nung nakaraan dito sa dito, ay nag-harvest ng kangkong. Kaagapay tapos ng harvest ng kangkong. Wala naman ako sa kangkungan lagi. Dito naman ako sa Pidos. Yan. Oh. So pag nakita niyo, i-subscribe niyo. Maraming bagay. Hindi lang sa inyo, pati sa inyong mga video. Bakit? Just in case of emergency. Kaya ako nandito. Ang pag-usapan natin, yung assurance niyo pagdating sa labas ng bansa. Ang dami nyo ng Pidos na picture dito, tama? Ang tanong, na ano nyo ba? Na-catch up nyo ba lahat yung mga sinasabi nila? Okay. Sabi nyo ba? Formalidad. Siyempre, formalidad. Kasi, kaya hindi ka damad ang Pidos, wala ka talagang matutunan lalo sa first timers. At hindi ka makalabas ng airport, no? Pag wala kang Pidos certificate. Pagdating sa part ko, more on the realities. Totoong pangyayari. Na dito pa lang sa Pidos, mararamdaman mo na. Kasi bakit? Ang iba, sa Pidos pa lang, sobrang tiwala na after mag-Pidos ay makaalis na. Yun pala, after ng mag-Pidos, hindi pa rin nakaalis. Pagkatapos, apply ng panibago, Pidos na naman ulit. Kaya nangyari, Pidos
ng pidos, hindi pa rin nakaalis. Bakit? Hindi alam ang kanyang pinapasukan. Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpidos dapat siya pakasainan ng kontrata. Batas ang pag-usapan ng ating ngayon. Ha? Sabi nila, bakit ako wala? Kung nangyari sa'yo, kung 100% ang excitement mo kanina, maaaring mabawasan 20%. Ang 100% na excitement mo, ang natira is 80%. Dapat! Kapag-sign ka ng kontrata. Kaya ang iba, sabi ba, bakit kaya? Actually, ang iba ginagawa lang ng agency case kasi ayaw na po nila mahirapan kayo. Para lang kayo nagalingan, para hindi na gumastos ng gumastos, kaya advance pidos. Then after ng pidos, sinisigurado naman nila makaalis. Bait ng agency din, no? Kaya pasalamat din sa agency. Kumaway ka dyan. Sabi din, hi ma'am, salamat po. Salamat po sa aming mga agencies, mababait kayo. Amang naman. Kaya dapat, after ng pagpidos, 3 to 5 days dapat makaalis na. Bakit? Mulang nag-apply ka ng visa, dapat 60 to 90 days prior, dapat ikaw ay wala na sa Pilipinas. Dapat, wala ka na ngayon dyan sa iyo, inuupuan. Sabi ng iba, ha? Bakit ka na? Nandito pa rin. May ibig sabihin, may problema ka. Another 20% ang mababawas to sa 80%, ang natira is 60% ng excitement mo. At dapat, bakit kailangan ka makalis? Kasi, hindi na nakapag-sign ng kontrata, ang iba, nakapagbayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent to 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary. Bakit sa amin? Sobrang laki. Another 20% ang mababawas ng excitement mo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka sa ang lugar, Jollibee, Chowking, McDo, Max, Mall, Hotel, o Restaurant, wala sa nabanggit ko na dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, tahimik lang. Ha? Agency. Bakit kami sa bahay? May problema! Another 20% ang mababawa sa'yo. Ang natira is 20%. At dapat, mayroong ka kulang resibo. Dapat, may kakulang resibo. Sabi ng iba, bakit? Kami walang resibo. May problema. Ibig sabihin, another 20%, wala na natira sa excitement mo. 0%. Okay. Ngayon, magtatanong na, kumusta kayo? Kung nangyari sa inyo, magtatanong na. Hindi pwede i-discourage. Ang tanong, tuloy hindi. Isigaw, tuloy hindi! Tuloy! Sama! Tuloy! Tuloy! Tuloy. Pero sinisi ko ng iba, yung katabi nila, tuloy ka pa ba? Kung nangyari man sa'yo, lahat ng problema may solusyon. Kaya ako nandito. Okay? May problema! Dapat alam ng agency. I-inform nyo ang inyong agency para hindi naman sila madamay. Okay? Kasi, pag nahuli, yung bumiktima sa inyo, maraming gumagamit ang pangalan ng agency. Kawawa naman yung agency. Kung mas kulong sila, maaaring makulong kung sino nag-upload o nag-entertain sa agency. Kung magkulong sila habang buhay, maaaring makulong habang buhay kung sino nag-entertain sa agency. Bakit? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Sir, bakit mo alam? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Wala ka pang balak mag-upload. Year 2000, tumutulong na ako sa may problema. Anong sabi ng OFW na kinukulong? 6 sila. Inaksyonan ko kahapon. 2 dapat ang aksyonan ko. Dapat doon ako. Naalaala ko, malapit na sa inak ko. Sir, napasok mo na ba? Ay, yes ma'am. Kamusta sir? Anong nangyari? Makipagtulungan naman ang agency. Itinurwar ko lahat ng inaksyonan ko. No? Kung saan-saan galing ahensya ng gobyerno o may matataas na posisyon, bagsak para sa akin. Anong sabi? Sir, naiiyak po kami. Bakit sir? Tumawag na ngayon ang agency namin. At pauwi na kami at i-provide na nila ng mga ticket namin. Sir, ang dami niyo parang natulungan. Simple lang ang tingin nila sa akin. Pero, nakita nila yung mga videos na ipinurward ko.
Sir, marami po kayo pala kayong tulong. Hindi ko mahilig magpabayaran. Sa akin lang, i-subscribe mo lang. Bakit? Magdating mo sa labas ng bansa, no? At hindi kami na. Pati pamilya mo sa Pilipinas may problema. Kung ano mga benefits, mga services namin. Kung libre kayo, libre at lifetime kayo sa lahat ng mga benefits. Pati inyong mga pamilya, relatives at kaibigan, kapwa Pilipino sa labas ng bansa, OFWs, na dapat tulungan nyo noon. Nakita pagkatala, walang makain, walang matulugan, walang karoon na itulong pinansyal, pagkain, no? Kasi ayaw mong bawasan kahit ilang sintabo yung pero hindi mo alam isa doon na mag-anak mo sa inyong pagbalik. Tulungan nyo sila. Sa anong pamaraan? Ibigay yung number namin. Pag napatawag sa amin, na tulungan, iligtas ang buhay sa kapahamakan. Iyan ay dahil sa ginawa niya. Buhay ng kapwa natin Pilipino ang nailigtas ninyo sa kapahamakan. Ayos ba? Ano maganda? Nakakatulong o tinutulungan? Nakakatulong. Tandaan. Hindi po Pilipino yung sinasabi ko dito. Yung number niyan, pag binigay ko sa inyo, wala kayong ibang makakausap kung hindi ako. Kaya pag nag-text ka, ako rin ang ka-text mo. Pag may problema ka sa labas ng bansa, no, hindi kahit sino ang lalapitan mo. Sabihin ka ng ano to ni Arnel Ignacio, yun ang pinasok ko ito sana para doon sa GNC. Na, sabi ko, ayan mo, yung kanang kamay ni Arnel Ignacio, magiging taliwa niya. Yung pinasok ko kapon, ayan. Nalaman nila, Sir, salamat tumawag. Kahit lagi pinagmamalaki si Sir Arnel Ignacio, yung pala hindi naman. No? Bagat umaksyon yun.